Hello guys, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon ay ika-siyam na araw ng April guys. Pinagdiwang natin ngayon ang araw ng kagitingan, kung saan ang ating mga dakilang bayani ang ating bida ngayon sa araw na ito guys. Samahan niyo akong panoorin guys ang tunay na kasaysayan sa buhay ng mga bayani katulad ni Andres Andres Bonifacio. Bonifacio E. de Castro ay ipinanganak noong November 30, 1863 sa Tondo, Manila. Siya ang panganay sa anim na anak ni Santiago Bonifacio at ni Catalina de Castro. Marami sa atin ang nakakakilala kay Bonifacio bilang isang bayani na nanggaling sa mahirap na pamilya. Pero sa totoo, noong bata siya, hindi naman ganun kahirap ang kalagayan ng kanyang pamilya. May magandang trabaho ang mga magulang ni Bonifacio. Isang half-Spanish mestiza ang kanyang ina at nagtatrabaho bilang supervisor sa isang cigarette factory. Habang ang kanyang ama naman ay isang mananahi. So si Andres Bonifacio pala guys, hindi pala siya purong Pilipino. So yung nanay niya half Spanish pala, Espanyol. So Supervisor sa isang cigarette factory. Habang ang kanyang ama naman ay isang mananahi at isang government official na nagtatrabaho bilang staff sa office ng Gobernadorcillo. May sinabi din sa Nag-aral si lipunan. Andres sa Guillermo Osmeña School sa Cebu at umabot ng katumbas sa second year high school sa school system natin ngayon. Noong 1883, nag-iba ang buhay ng magkapatid na Bonifacio nang magkasakit ang kanilang ama ng tuberculosis. Upang makatulong sa kanilang pamilya, nagsimulang gumawa si Andres at kanyang mga kapatid ng mga baston at abaniko upang ibenta sa labas ng simbahan. Noong 1885, ipinanganak ang pinakabunsong kapatid ni Andres, pero ikinamatay ito ng kanyang ina. Matapos ang 10 taon, pumanaw naman si Santiago Bonifacio sa murang edad na 22. Ulila na ang ating bayani. Dahil siya ang panganay sa magkakapatid, si Bonifacio ang tumayong breadwinner ng pamilya, kaya napilitan siyang itigil ang kanyang pag-aaral. Nakapagtrabaho siya bilang mensahero sa isang kumpanya at naging ahente para sa mga foreign commercial firms sa Maynila. Naging bodigero din si Bonifacio para sa J.M. Fleming and Company na pagmamayari ng isang German national. Hindi siya nagbuhat sa bodega, pero siya ang nag-manage ng warehouse inventory nito. Naranasan din ni Bonifacio na maging part-time theater actor at lumabas ilang moro-moro plays. Ginampanan niya ang papel ni Bernardo Carpio, isa sa mga karakter sa isang Tagalog folklore. Wala mang formal education si Bonifacio. Hindi ito nakapigil sa kanya na palawakin ang kanyang kaalaman. Mahilig magbasa si Bonifacio ng mga libro tungkol sa politics at society. Nagbasa siya ng mga libro tungkol sa buhay ng mga US presidents. Natapos sa mga nobelang Les Miserables ni Victor Hugo. Siyempre, No Limitangere at El Filibusterismo ni Jose Rizal at nagbasa ng History of the French Revolution. Sa mga pagbabasa niyang ito, namulat ang pagkamakabayan ni Bonifacio at ang nagtulak sa kanya na tumulong para makalaya ang Pilipinas mula sa kamay ng mga banyaga. Noong 1882, ng 29 anyos na Andres ang kanyang magiging asawa na si Gregoria de Jesus. Hindi man sang-ayon ng mga magulang ni Gregoria sa kanilang relasyon noong una, natanggap din nila si Bonifacio at nagpakasal ang dalawa matapos ang mahigit kumulang 1.5 taon ng pagiging magnobyo. Saglit lang. Hindi sikreto na si Andres Bonifacio ay isang malaking tagahanga ni Dr. Jose Rizal. Siyempre, natapos niya nga ang 2 libro ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal, ang La Liga Filipina sa Tondo. Agad na sumali si Bonifacio sa grupo. Magkakasama na sila liga na magtulungan at magkaisa ang mga Pilipino sa kanilang mga ipinaglalaban. Subalit, 3 araw lamang matapos mabuo ang grupo, inaresto si Rizal ng mga Espanyol at ikinulong sa dapitan. Kinabukasan, nang malaman ito ni Bonifacio, agad silang nagpulong ng kanyang mga kasamahan at sa gabi ng July 7, 1892, tuluyan nang nabuo ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. Layunin nitong palayasin ng mga Espanyol sa mga lupa ng inang bayan at makamit ang tunay na kalayaan sa pamamagitan ng paghihimagsik. Para sa isang sinaunang grupo, may maganda at maliwanag na sistema at istruktura ang katipunan. May
May mga kataas-taasang sanggunian ito na pinamumunuan ang mga sangguniang bayan na pinamamahalaan naman ang mga sangguniang balangay. Ngunit sa mga pinakaimportanteng bagay, nagtitipon ang mga pangulo ng mga sanggunian at kataas-taasang sanggunian upang mabuo ang kataas-taasang kapisanan. Habang tinawag naman na sangguniang lihim ang kanilang sistemang pangkatarungan, isang totoong sistemang pangdemokratiko, may mga sangay ang katipunan sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas tulad ng Batangas, Laguna, Cavite at iba pa. Marami sa mga katipuneros ay mga ordinaryong manggagawa, habang ang mga pinuno naman ay mga kilalang tao sa kani-kanilang munisipalidad. Noon pa talaga. Kilala Meron natin yan. si Bonifacio bilang supremo ng katipunan, pero hindi siya ang naging unang pinuno ng grupo. Una nang namuno sina Judato Arellano May at nauna sa Roman kanya, Basa guys. bago pa man maging Bago si ganap Andres na pinuno si Bonifacio. Bonifacio noong 1895. Sa katunayan, 1895. sa pamumulong ito ni Bonifacio, nagsimulang maniwala ang mga tao na dapat kilalanin si Andres Bonifacio Yan lang. Talagang bilang may ang sense of pinakaunang leadership siya, presidente guys. ng Pilipinas. Sa mga panahong iyon, ginamit ng mga katipunero ang terminong Haring Bayan, Katagalugan para sa pamahalaang Katagalugan na itinayo nila. Ang bayan, ang hari at walang sino mang individual, lalo na mga banyagang Espanyol, ang mas importante dito. So yun ang bigat ng katagang hari ng bayan, guys, no. So wala nang iba pang magiging yun yung kataga na katumbas ng salitang Republika yun yung kataga na katumbas ng salitang Republika ng Pilipinas. Noong 1897, isang dokumento ang inilabas ni Bonifacio. May pirma niya ito at sa ibaba ng kanyang pangalan, makikita doon ang titulong Pinuno ng Haring Bayan. Wait lang, guys. Okay, guys, pansinin ninyo. Ang buong pangalan ni Andres Bonifacio ay Andres Bonifacio Y. de Castro. So, hindi pala Bonifacio ang apelido ni Andres, kung hindi de Castro. Okay? Napapansin nyo, guys? Hindi Bonifacio. Ang iba kasi, karamihan sa atin, lalo na sa mga elementary pupils, ang apelido ni Andres ay Bonifacio. Pero hindi, guys. Ang apelido ni Andres ay de Castro. So yung Andres at saka Bonifacio, same name. So yan, dapat din natin tandaan yan, guys, ha, na si Andres Bonifacio Y. de Castro ang totoong pangalan ni Andres Bonifacio. Pinuno ng Haring Bayan. Ayon sa isang historian na si Dr. Mila Guerrero, sa mga panahong iyon, ginamit ng mga Pilipino ang terminong Haring Bayan bilang panghalip sa terminong Republika. Ibig sabihin, dahil So, nauna yung Haring Bayan. Yun na yung pinaka-foundation ng lahat-lahat, no? Yung Republika ng Pilipinas, ang tawag dyan ay Haring Bayan. So, sila si Andres Bonifacio ang nagbigay ng katagang yan, guys. naging pinuno si Bonifacio ng Haring Bayan ng Katagalugan bago pa itinuring na presidente si Aguinaldo, si Bonifacio dapat ang kilalaning pinakaunang pangulo ng Republika ng Pilipinas. May dalawang mga sinaunang dokumento na nagsusuporta sa interpretasyon na ito ni Dr. Guerrero. Ang una ay ang memoir ng sekretarya ni Emilio Aguinaldo na si Carlos Ronquillo. Nakalagay doon na sa biyak na bato sa San Miguel, Bulacan, itinatag ang ganap na Haring Bayang Katagalugan ni Aguinaldo at ng kanyang mga tauhan. Kitang-kita na ginamit ni Ronquillo ang salitang Haring Bayan ng Katagalugan bilang So, ibig sabihin, during the administration ni Aguinaldo, andun na yung Haring Bayan na katagang ipinangalan ni Andres Bonifacio, which ang Republika ng Pilipinas. panghalip sa terminong Republika ng Pilipinas. Siyempre, mapapansin niyo na nilagyan niya ng salitang ganap ang kanyang pahayag. Kita ang kanyang suporta kay Aguinaldo. Okay, so yung salitang ganap, yun na yung nagsasabi na mayroon na before. Hindi pa nga lang ganap o yung talagang kung sa prutas pa, hinog na. Pero mayroon ng prutas. Bilang ang unang presidente,
Sa ginawa niyang ito, para na rin niyang sinabi na noon si Bonifacio pa ang pinuno, hindi pa ganap ang Haring Bayang Katagalugan. Ang ibang dokumento ay mula sa dakilang lumpo na si Apolinario Mabini. Ang dokumento na isinulat ni Mabini ang naging batayan ng Organic Decree na siyang nagtatag ng Kongreso ng Malolos at mga LGUs. Sa dokumento, makikita din na ginamit ni Mabini ang terminong Haring Bayan sa paglarawan niya sa Republika. Yung ginamit rin ni Mabini guys, yung salitang, yung katagang Haring Bayan ng Katagalugan. So ibig sabihin talagang yung mga katagang ginawa ni Andres Bonifacio, gamit-gamit pa rin ng kanyang mga kasamahan, no? So during their terms, lalo na kay Emilio Aguinaldo. Sa loob ng Katipunan ay nakilala ni Bonifacio ang isa sa mga matalik niyang kaibigan at tagapayo na si Emilio Jacinto. Sa tulong ni Pio Valenzuela, naitayo ni Jacinto ang opisyal na pahayagan ng Katipunan, ang Kalayaan. Sa pamagat pa lang ay makikita na ang pangunahing diwa at layunin ng Katipunan. Nakapagsulat ng ilang mga artikulo si Bonifacio para sa pahayagan. Kabilang na ang isang tula na pinamagatan niyang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Nang unang lumabas ang Kalayaan noong Marso 1896. Yung Pag-ibig sa Tinubuang Lupa guys, nakabisado namin yan during no high school kami. Ang ano pa nga namin dyan ay Pag-ibig sa Tinubuang Bayan. Agad itong pumatok sa mga Pilipino at umani ng marami pang mga miyembro ng Katipunan na galing sa iba't ibang parte ng Pilipinas, tulad ng Visayas at Mindanao. Mula sa 300 miyembro nito noong January 1896, Nag-start sila 300 buo ang Katipunan sa mahigit kumulang 35,000 na miyembro pagdating ng Agosto 1896. Subalit habang lumalaki ang grupo, mas napapansin na din sila ng mga Espanyol. May hinala na ang mga banyaga tungkol sa isang grupo na balak maghimagsik laban sa kanila. Nakumpirma ang kanilang hinala ng isang miyembro ng Katipunan ang nagsabi sa isang praile, si Padre Mariano Gil, tungkol sa balak na revolusyon ng mga Katipunero. August 19, 1896, sinugod ng mga Espanyol ang Diario de Manila at doon ay nakahanap sila ng ilang ebidensya at mga selyo ng Katipunan. Sa galit ng mga Espanyol, marami sa mga taga-Maynila ang ikinulong nila. Agad na nagpatawag ng pulong si Bonifacio para sa mga Katipunero. Noong August 23, 1896, sa Pugadlawid sa Balintawak, gumawa ng simbolikong aksyon ang grupo. Sabay-sabay nilang pinunit ang kanilang mga sedula, ang simbolo ng kanilang pagkaalipin at tuluyan ng kumalas sa kapit ng mga banyagang sumako sa inang. So yung pagpunit ng sidula guys, iyon yung tanda ng kanilang unang hakbang. Ang tawag nga nila doon ay sigaw sa Pugadlawid. So unang hakbang yun guys, sign na mag-start na yung revolution. Bayan. Kilala natin ito ngayon bilang The Cry of Pugadlawid. Kinabukasan nagpasya ang grupo na simulan na ang himagsikan sa katapusan ng buwan. Bilang supremo, nagtalaga na si Bonifacio ng mga grupo at mga pinuno sa pag-ataking magaganap. Bago pa man dumating ang araw ng Pag sinabi kasi nating supremo guys, ito yung pinakamataas sa lahat. The Supreme. Siya yung may supreme power. Siya yung may kataas-taasang kapangyarihan. Si Andres Bonifacio po yun. paghuhukom. Nakainkwentro na ng grupo ni Bonifacio ang mga Guardia Civil sa ilalim ni Teniente Ross sa Pasong Tamo noong August 26. May mga Katipunero din na nakainkwentro ng mga kalaban. Okan, sa lahat ng mga labanang ito, nanalo ang mga Katipunero. Sa gabi ng August 26, sumugod na ang mga Katipunero sa Maynila. Sa Malabon at Caloocan, sa lahat ng mga labanang ito, nanalo ang mga Katipunero. Sa gabi ng August 29, 1896, sumugod na ang mga Katipunero sa Maynila. Dala-dala ang kanyang pinagkakatiwalaang revolt. Makikita natin guys no, kung gaano kahirap yung ating mga bayani nung panahon nila. Instead na nasa pamilya na lang nila sila, nasa bahay, natutulog, sabay-sabay kumain. Pero mapapansin ninyo, makikita ninyo na talagang sa gabi talagang nagtatrabaho sila para lang sa ating kalayaan.
Nakikipagmagsikan sila, nakikipaglaban para lang sa ating kalayaan. Pinamuluan ni Bonifacio ang pagsalakay. Kaunting kaalaman bago tayo magpatuloy, kung maririnig natin ang pangalang Andres Bonifacio, agad papasok sa ating isip ang isang tao na katabi sa Chino, may nakataling pulang panyo sa kanyang leeg at may dalang bolo. Pero yan talaga ang identity ni Andres Bonifacio. Yung pagsuot niya ng kamisita na long sleeve at saka yung sa liig niya. Pero yung sinabi dito sa video about sa gulok, so isa rin yan. Pero dito sa video, may sinabing revolver. Hindi lang pala itak ang gamit-gamit ni Andres Bonifacio, kundi pati revolver. Yung maliit na baril guys, na di baril. Isang tunay na Pilipinong mandirigma. Ito din ang nakikita natin sa mga litratong nagre-representa sa kanya. So yan, makikita natin yan guys sa Loton, sa Maynila, doon sa pinaka-kapitulyo ng Maynila. Makikita natin yan. Larawan niya. At sa malaking estatwa na nasa Manila sa liwasang Bonifacio. Pero ang totoo, hindi bolo ang armas na kadalasang ginagamit ni Bonifacio noong revolusyon. So, totoo, pero hindi rin naman natin masasabi hindi totoo. Yung itak ang kadalasang dala ni Andres Bonifacio. So, pwede rin natin sabihin, totoo din yung itak. Totoo din na may revolver. Hindi isang revolver. Sa labanan sa San Juan del Monte, kung saan pinamunuan ni Bonifacio ang pag-atake sa isang Spanish artillery, makikita na baril ang daladala na Supremo. Napatunayan din ito sa eleksyon na naganap sa Tejeros Convention para sa pagpili ng bagong opisyal para sa grupo. Nang may bumastos kay Bonifacio, hinugot niya ang kanyang baril. Pero maghintay lang kayo saglit at darating din tayo sa buong kwento niyan. Okay, balik na tayo. Sa lakas ng puwersa ng mga katipunerong sumugod sa Maynila, agad nilang natalo ang mga Espanyol sa Mandaluyong at nakuha ang munisipyo nito. Noong August 30, lumaban din ang hukbo sa San Juan del Monte. Hindi natakot sina Bonifacio sa labanan. Nakipagpalitan sila ng putok, nakipagtagisan ng bolo, dumaloy ang dugo pero ipinagpatuloy pa rin ng mga katipunero ang laban. Talagang sa pagmamahal nila sa bayan, talagang hindi na nila inalintana guys yung kanilang buhay. Yung buhay ng mga anak nila, na pag sila ay namatay, mawawala na ng magulang yung kanilang mga anak. Pag sila ay napatay, yung mga magulang nila mawawalan din ng anak. So ganun kasagrado guys ang pagiging bayani, ang pakikibaka ng ating mga ninuno noong panahon ng mga Araw na ito ay kilala natin ngayon bilang ang labanan sa pinaglabanan. Maraming nasawing katipunero sa araw na iyon. Gayunpaman, nagulat pa rin ang mga Espanyol sa puwersa at giting sa pakikipaglaban ng mga anak ng bayan. Kaya naman, agad na nagdeklara si Gobernador General Ramon Blanco ng batas militar sa 8 lungsod na hinala nila ay may presensya ng mga katipunero. Ang mga lungsod na ito ay ang Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Maynila, Cavite, Laguna at Batangas. Ang 8 lungsod na ito ang magsisilbing 8 sinag ng araw sa ating watawat. Unti-unti mang nagtatagumpay ang paghihimagsik ng mga katipunero. Nagkakaroon din ng mga di pagkakaintindihan sa loob ng grupo. Ang 2 grupo na sangkot dito ay ang Sangguniang Bayan ng Magdiwang at ang Sangguniang Bayan ng Magdalo. Dito pumasok sa eksena si Emilio Aguinaldo. Si Aguinaldo ay naging parte ng mga Magdalo noong Marso 1896. Nang may bumastos kay Aguinaldo noong bago pa lamang siya na miyembro, si Bonifacio ang nagtanggol sa kanya. Mula noon ay naging maganda na ang relasyon ng dalawa. Sa huling mga buwan ng 1886, nanalo na sa mga labanan sa Cavite ang 2 grupo. Isa sa mga dahilan nito ay dahil kumuha ang 2 grupo ng iba pang mga tao na hindi miyembro ng katipunan upang mas lumakas pa ang kanilang puwersa. Pero habang tumatagal ay mas lumala pa ang tensyon na namamagitan sa 2 grupo. Noong March 22, 1897, nagtipon-tipon ng mga lider ng revolusyon
kabilang na ang Supremo na si Andres Bonifacio sa Friar Estate sa Tejeros upang maresolba ang problema ng dalawang grupo. Para sa mga magdiwang, si Mariano Alvarez ang pinuno habang ang pinsan naman ni Emilio Aguinaldo ang namuno sa Magdalo, si Baldomero Aguinaldo. Matagal na nag-debate ang mga lider ng pulong hanggang sa napagdesisyonan nilang maghalal ng mga bagong opisyal sa Katipunan. Bagamat siya pa rin ang pinuno ng Katipunan, pumayag si Bonifacio dito. Pero bago pa man magsimula ang eleksyon, siniguro ni Bonifacio sa mga tao sa kapulungan na kung ano ang resulta ng botohan, kailangang respetuhin ito ng lahat. Unang pinagbotohan ang bagong presidente ng grupo at sa tulong ng mga Magdalo, nanalo si Emilio Aguinaldo. Nangyari ito kahit wala si Aguinaldo sa pulong dahil lumalaban siya sa Dasmariñas. Gayunpaman, nirespeto ni Bonifacio ang resulta. Nagpatuloy ang eleksyon hanggang sa nanalo si Bonifacio bilang direktor ng interior ng Katipunan. Dito na nagsimula ang gulo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang miyembro sa pangalang Daniel Tirona ang nagreklamo sa pagkapili kay Bonifacio para sa posisyon. Ayon kay Tirona, hindi madali ang trabaho ng isang direktor del interior at kailangan isang abogado ang humawak sa posisyong ito. Binanggit ni Tirona ang abogadong si Jose del Rosario at inihayag na hindi ito kaya ng isang ordinaryong manggagawa na hindi maayos ang pinag-aralan. May nainggit guys, may nag-contest, may nagreklamo laban kay Bonifacio. Na tulad ni Bonifacio. Hindi nagustuhan ni Bonifacio ang pambabastos ni Tirona. Binunot niya ang kanyang baril at itinutok ito kay Tirona. Nagkakagulo na sa pulong kaya bilang pangulo ng nangyaring konbensyon, pinawalang bisa ni Bonifacio ang naganap na pulong at eleksyon. Umalis siya sa pulong sa paniniwalang siya pa rin ang supremo ng Katipunan. Kalungkot guys, no? Pati ba naman sa mga Katipunero, nandoon pa rin yung discrimination. Na porke hindi nakatapos ng pag-aaral si Bonifacio, so wala siyang karapatang humawak sa posisyon na kanyang napanalunan. So discriminated si Andres Bonifacio guys. Sinabi ko paulit-ulit din sa aking mga bata, sa mga klase, sa klase ko, mag-aral, importante yung pag-aaral para maiwasan natin ang discrimination. Huwag tayong ma-discriminate pagdating ng araw. So isa yan sa values guys, or study well, na talagang si Andres Bonifacio ay umalis na sa grupo ng mga Katipunero. So hindi naman sa totally umalis, nag-walk out lang siya guys. At pinawalang bisa na niya yung naganap na eleksyon. Lang ang matitira. Sa kanyang pagganap bilang presidente, may nakapagsabi kay Aguinaldo na si Bonifacio ay isang traidor, isang ahente ng mga praile na naglalayong ipahamak ang mga Katipunero. Pinag-isipan ito ni Aguinaldo at naisip niya na posibleng dahil walang ginawang aksyon si Bonifacio para sa Cavite. Hindi ito totoo. Noong April 6, 1897, prinotektahan ni Bonifacio ang Cavite mula sa mga Espanyol at binigay pa ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga armas sa mga Magdalo upang makalaban sila. May nakapagbalita din kay Aguinaldo na ipinasunog ni Bonifacio ang isang buong nayon at isang simbahan. Napapansin natin guys na noon pa man may mga taga-bulong na talaga guys, no? So kung makikita natin sa video guys, noon pa man talagang may mga marisol at saka may mga marites na talaga. Na naging sanhi din yung kaguluhan, yung pagsusulsul, pagbibigay ng maling balita. Nang hindi sila magbigay ng mga probisyon sa grupo ni Bonifacio. Noong April 25, 1897, inatasan ni Aguinaldo si Colonel Agapito Bonzon na hulihin si Bonifacio sa kanyang kampo sa baryo ng Limbon, Indang. Pagdating nila sa Indang, magiliw silang sinalubong ni Bonifacio. Pinatuloy at binigyan ng mga sigarilyo. Kinabukasan, palihim na umatake sina Colonel Bonzon at pinagbabaril ang mga tauhan ni Bonifacio. Nang marinig ito ni Bonifacio, pumagit na siya sa labanan. Inudyok niya ang kanyang mga tauhan na itigil ang paglaban dahil sila ay magkakapatid na Tagalog at dapat ay hindi sila nag-aaway.
agad na binaril si Bonifacio ng mga tauhan ni Bonzon at natamaan ng Supremo sa kaliwa niyang balikat. Inatake din siya ng itak ng isa pang sundalo at nasugatan siya sa leeg. Dinala si Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio sa Naik. Dahil mahina na si Bonifacio sa kanyang mga natamong sugat, dinala siya sa Naik sa isang duyan. Ipinasok. Tingnan yung kawalang hiyaan nitong mga katipunirong to guys, no? Pinaratangan na naman nilang si Andres Bonifacio ay, yun. Imbis na ang focus nila guys ay ang labanan ng mga Espanyol, si Bonifacio na ang kanilang tinatarget. At matagal bago pa pinakain ang magkapatid. Noong May 1, 1897, sa isang bahay, itinuloy ang paglilitis ng magkapatid. Inakusahan sina Bonifacio ng pagnanakaw ng pera ng katipunan at pagplanong pagpatay sa bago. Kita mo na guys, ano ang masakit dito sa part na to? Pilipino kapwa Pilipino na ang naglalaban. Dahil sa, siyempre, andun na yung kapangyarihan. So, nagsisiraan. Bagong presidente na si Emilio Aguinaldo. Sa huli, kahit walang matatag na ebidensya, guilty ang hatol nila kay Bonifacio at pinatawan ng Supremo ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril. Noong May 10, 1897, dinala ang magkapatid na Bonifacio sa bundok ng Maragondon at doon, sa pamumuno ni Lazaro Macapagal, pinagbabaril ang dalawa hanggang sa sila ay namatay. Sa mahabang panahon, yun ang pinaniniwalaan natin. Pero may iba palang istorya ayon kay General Guillermo Masangkay. Ayon sa General, isa sa mga tauhan mismo ni Macapagal ang umamin na si Procopio lamang ang binaril sa Maragondon. Isang malaking itak ang ginamit upang patayin si Bonifacio. Nang pinag-aralan ang mga labi ni Andres Bonifacio, makikita na may fracture ang bungo nito, isang patunay sa sinabi ni General Masangkay. Sa mga sumunod na taon, sinuportahan din ang teorya na namatay sa itak si Bonifacio ng maraming Filipino historians, pati na ang great-great-grandnephew mismo ni Bonifacio na si Attorney Gary Bonifacio. Marami sa mga Pilipino ang naniniwala na si Emilio Aguinaldo ang nagpapatay kay General Antonio Luna at pati na rin sa bida ng kwento natin ngayon na si Andres Bonifacio. Ang pinagkaiba sa dalawa, buong pusong itinanggi ni Aguinaldo ang partisipasyon niya sa pagkamatay ni Luna. Pero malugod niyang inamin na siya ang nagpapatay kay Bonifacio at sa kapatid nitong si Procopio. Sa isang liham na inilabas ni Aguinaldo noong March 22, 1948, isang araw bago ang kanyang kaarawan, inamin niya na siya ang nag-utos na ipapatay ang magkapatid na Bonifacio. May certification of authenticity ang liham mula sa sikat na manunulat na si Teodoro Agoncillo at pinublish ito sa kanyang librong Revolt of the Masses. Ang Consejo de Guerra man matayan sa magkapatid, bilang komandante at pangulo, si Aguinaldo pa rin ang huling magdedesisyon sa parusang ibibigay sa dalawa. Sa huli, napagdesisyonan niyang ipatupad ang pataw na kamatayan dahil sa kanyang isip, ito ang makakabuti para sa pagpapatuloy ng himagsikan. May tuturing mang trahedya ang maagang pagkamatay ni Andres Bonifacio. Nagbunga naman ang himagsikan na kanyang sinimulan. Sa bawat putok ng kanyang baril at hampas ng kanyang bolo, unti-unting nabasag ang kadenang binalot sa atin ng mga banyaga. Utang natin ang ating tinatamasang kalayaan kay Andres Bonifacio, ang supremo ng katipunan at ang ama ng revolusyon. Gustuhan niyo ba ang kwento ni Andres Bonifacio? Dapat nga ba siyang itinuring bilang ang pinakaunang presidente ng Pilipinas? Ano ang masasabi niyo sa desisyon ni Aguinaldo na ipatupad ang hatol na kamatayan kay Bonifacio? Tama ba ito o mali? So doon pala guys, noon pa, during sa time ni Aguinaldo, may death penalty na pala doon guys. So ayun guys, so sana may natutunan tayo sa video ng ating pinanood ngayon, na ngayon ay pinagdiwang natin ang araw ng kagitingan. Okay guys, thank you for watching. Bye-bye.